Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Isang magandang gabi po sa inyo at sa mga buo-buo ng inyong kinagigiliwang mga channel sa YouTube. Ang Papa Dudut Stories at Kaistorya. Matagal na akong subscriber sa inyong Papa Dudut Stories habang noong isang buwan lamang ako nakasubscribe sa Kaistorya YouTube channel. Suki ako sa mga horror at spooky stories ninyo. Kaya heto ako nag-decide na sumulat na rin para ibahagi sa inyo ang aking totoong karanasan na akalain mong sa horror movies lamang nangyayari. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Dion. 36 years old na ako sa ngayon. Isang lesbian at nagwo-work bilang isang photographer. Ang ibabahagi ko sa inyo ay naganap exactly 20 years ago na. Pero nakatatak pa rin sa isipan ko at kapag naaalala ko ay hindi ko maiwasang kilabutan. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay hilig ko na ang photography. Dahil hindi naman ako nagmula sa isang mayamang pamilya. Nagtsatsaga akong kumuha ng litrato gamit ang ordinaryong kamera. Yung mga ginagamitan pa ng film. Yun nga lang, noong mga panahong yon ay hindi ako masyadong nahubog sa photography dahil nga sa kakulangan sa pera. Nagkaroon lamang ako ng opportunity na matuto ng photography na mag-aral ako sa Maynila at kupkupin ng aking binatang tiyuhin na isang news photographer ng Philippine Daily Inquirer. Sa pamamagitan ni Tito Naldo ay nalaman ko ang basics ng photography, kung papaano kumuha ng magagandang angles and shots at marami pang iba. Pero hindi yun nagtagal dahil namatay si Tito Naldo noong 2004 dahil sa atake sa puso. Ganun pa man ay nagpatuloy noon ang aking pag-aaral dahil sa aking iniwan ni Tito Naldo ang lahat ng kanyang mga naipundar. Ang bahay at lupa niya, ilang bank accounts at syempre ang kanyang koleksyon ng mga litrato at ang mismong DSLR camera na ginagamit niya sa trabaho noon. Isa ito sa mga unang henerasyon ng digital camera na nabili ng tito ko. Kahit luma ay kumpleto naman ang mga accessories nito at dahil sa maingat si Tito Naldo sa kanyang camera ay parang bago pa ang itsura nito. Papa Dudut, una kong ginamit ang DSLR camera ni Tito Naldo noong araw mismo ng libing ng aking tiyuhin sa Holy Cross Cemetery sa San Bartolome, Quezon City. Dumalaw ang lahat ng aming kamag-anak. Nagmistulang nga itong family reunion kasi kahit na yung mga kamag-anak naming nakabase na sa ibang bansa ay nagbalik bayan para lamang masilayan si Tito Naldo sa huling pagkakataon. Sa kabilang banda ay malawak ang sementeryong pinaglibingan sa aking tiyuhin. Isang magandang lugar upang pagpraktisan ang aking bagong laruan. Habang kukunan ko ng litrato ang aking mga kapatid, may mga nasilip ako sa lente ng aking kamera. Isang lalaking nakaharang sa aking kukunan. Inalis ko sa lente ang aking mata upang tignan ang lalaki. Kung umalis na ito pero wala naman akong nakita. Kaya naman sinilip ko ulit ang lente. Muling nagpakita ang lalaki sa lente pero sa pagkakataon na yon ay nakatabi na siya sa aking ina. Walang emosyon na nakatingin lamang sa kanila. "Excuse me po," sigaw ko sa lalaking habang nakatingin sa lente. Hindi gumagalaw ang lalaki. Naasar ako sa hindi pagsunod ng estranghero kaya't inalis ko ang aking mata sa lente at tinignan ko ulit ang lalaki. Pagtingin ko sa pamilya ko ay wala ang lalaking sinigawan ko. Tumingin naman ako sa paligid ngunit kami lamang ang tao noon sa sementeryo at ni Anino. Nang lalaki nakita ko sa lente ay hindi ko na mahagilap sa paligid. Sumilip ulit ako para sa aking kamera pero Papa Dudut, tumaas ang balahibo sa buong katawan ko. Sa takot ko kasi nandun at nakatingin sa akin ang lalaki.
Agad kong kinuna ng litrato ang multo pero nang sinilip ko sa viewer ay pamilya ko lamang ang nandon. Sa muling pagsilip ko sa lente, ang lalaki ay naroon pa rin. Nanlilisik ang mga mata palapit na sa akin. Dahil doon ay nabitawan ko ang kamera. Ano ang aking nakita? Sobrang naguluhan noon ng aking isipan. Samantala'y napansin ako ng mga kamag-anak namin at nang tanungin nila ako kung bakit ako namumutla. At parang takot na takot, ang sabi ko na lamang ay masama ang aking pakiramdam. Habang bumabiyahe pa uwi ay muli akong napatingin sa bag na naglalaman ng DSLR camera ni Tito. Habang iniisip kung totoo ba ang aking nakita o bunga lamang ng matinding pagod at depression. Oo, that time kasi sobrang depressed ako dahil sa pagkamatay ni Tito Naldo. Bukod pa sa ilang problema sa pamilya tulad na lamang ng palaging pag-aaway ng aking mga magulang. Inisip ko na baka guni-guni ko lamang ang lalaking nakita ko sa lente. At para masiguro yon, muli ko nilabas ang DSLR camera sa bag at muling sumilip ako sa lente. Nakahinga naman ako ng maluwag nang wala naman akong nakitang abnormalidad sa loob ng FX van na sinasakyan namin. Pagdating sa bahay ay tinago ko agad ang camera sa aking kwarto. Ayaw ko munang galawin ang ipinamana ni Tito sa akin. At habang naguguluhan pa rin ako sa mga nangyari sa akin sa sementeryo ay agad na tinext ko si Rica, yung kaibigan kong may third eye. Ilang minuto ang lumipas ay nagring ang cellphone ko. Tumawag sa akin ang kaibigan ko na agad ko namang sinagot. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon at niyaya ko siyang magkita kami minsan para ipakita ang kamera. Dahil sadyang maraming ginagawa ay umabot ng 2 linggo bago nakapagkita kaming magkaibigan. Pumunta na si Rica sa bahay ni Tito kung saan ako nanunuluyan. Pagpasok pa lamang niya sa pinto ay may kakaiba na kaagad itong napansin. Ang sabi niya sa akin ay mabigat daw ang kanyang nararamdaman. Agad ko naman siyang pinaupo at pinaganda ng merienda. Habang nasa kusina ako ay natatanaw ko si Rica na hindi mapakali sa sala kaya binilisan ko ang paghahanda ng pagkain. Isang pitsil ng orange juice, 2 baso at mga tinapay na kabibili ko lamang noon sa katapat na bakery ang ibinigay ko kay Rica. Pero hindi ko pa nailalapag ang mga pagkain sa mesa ay hinanap na kaagad ng kaibigan ko ang kamera. Kaya paglapag ko sa mga pagkain ay agad kong pinuntahan sa kwarto ko para kunin ang DSLR camera ni Tito Naldo. Nang iabot ko kay Rica ang bag kung nasaan ang DSLR, napansin ko na lalong bumigat ang nararamdaman niya. Magkahalong lungkot at takot ang bumabalot sa buong bahay pagkatapos. Pakiramdam nga namin ay mabilis umikot ang mundo. Nakakahilo. Bubuksan pa lamang ni Rica ang bag nang bigla itong napatigil. Agad ding binalot ng takot ang katawan nito. Bakit, Rica? May problema ba? Tanong ko sa kanya. At dahil sa matagal ko na siyang kaibigan ay alam ko na kapag ganon ang reaksyon niya, ibig sabihin ay may nakikita siyang kakaiba sa paligid na tanging siya lamang ang may kakayanan na makakita. Diyon, sorry pero pagkatapos nito aalis na ako kaagad. Simula nito. Sige, ang wika ko naman sa kanya. May multo ba sa paligid? Maya-maya itanong ko sa kanya. Simula nang inuwi mo yan galing sementeryo ay binuksan mo na ba ulit ang kamera? Tanong ng kaibigan ko sa akin. Hindi pa, Rica. May dapat ba akong malaman? Habang sinasabi ko ang aking tanong ay agad din siyang nakaramdam ng takot. Nagtayuan ang mga balahibo nito sa katawan. Hindi na nakasagot pa si Rica. Napatingin naman ako sa DSLR camera at kinuha ko yon kaagad sa aking kaibigan. Tinanggal ko ang takip at sinilip ang lente. Hindi ako nakagalaw noon dahil sa aking nakita. Nanginginig ang buong katawan ko sa labis na takot sa mga imaheng nakita ko sa lente. Puno ang buong bahay ni Tito ng mga kaluluwa ng mga namayapa na. May babaeng duguan, may mga batang gusgusin,
May lalaking sunog ang kalahati ng katawan. May dalagang putol ang ilang parte ng katawan. Meron ding lalaking sabog ang kalahating ulo at halos nakalaylay na ang utak. Lahat sila ay nakatingin sa amin. Agad kong inalis sa lente ang aking mga mata pero papadudot ramdam ko pa rin na napapaligiran kami ng mga kaluluwa. At alam kong lahat sila ay palapit sa amin ni Rika. Napatakbo si Rika palabas ng bahay. Sumunod ako sa kanya. At para masigurado kung may multong sumalubong sa amin sa labas, ay muli kong sinilip ang aking lente at naging balako sa aking nasaksihan. Dahil mas marami pa palang multo ang nasa labas. Lahat sila ay nakatingin at palapit sa amin at tila ba kukuyugin kami ni Rika. Agad kong nabitawan ang DSLR camera ni Tito Naldo at pagkatapos noon ay napasigaw at napayak na si Rika habang napasalampak siya sa lupa. Nagtatakip ng muka habang ako naman ay naramdaman ko ang pagbigat ng aking pakiramdam. Hanggang sa bigla na lamang nagdilim ang aking paningin at nawala na ng malay. Nagising na lamang ako na nasa loob na ng bahay. Nakahiga sa sofa at natanaw ko si Rika sa kusina kasama ang aking ina na nagluluto habang ang kapatid ko namang si Nona ay nakaupo sa upuan sa aking tapat habang busy ito sa pakikipag-text. Agad ko namang nakuha ang atensyon nilang lahat nang bumangon ako sa may sofa. Inamatay ka kanina, Dion. Kaya humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Tiyempo namang dumating ang mama mo kasama ang kapatid mo para bisitahin ka. Kaya silang nagbuhat sa iyo pabalik sa loob ng bahay. Ang kwento pa ni Rika sa akin. Naikwento sa amin ni Rika yung mga nangyari sa inyo kanina. Kutob ko ay may sumpay ang kamera ng tiyuhin mo. Ang wika naman ni mama sa akin. Bakit naman po magkakaroon ng sumpa ang DSLR camera ni Tito Naldo? Curious kong tanong. Yang tito mo para siyang crime photojournalist. Kapag may naganap na patayan sa kuna aksidente siyang pinapapunta para kumuha ng mga litrato. Kung bubukatin mo ang ilan sa mga litratong koleksyon niya makikita mo yung mga litrato ng mga patay sa crime scene. Pagpapatuloy pa ni mama. Agad ko namang na-recall yung 4 na maraming photo album ni Tito Naldo na mayroon ngang mga litrato ng mga taong namatay sa crime scene. Tulad na lamang ng chop-chop lady na natagpuan sa isang sapa sa Bulacan. Yung camera na yan ang gamit niya sa pagkuha ng mga litrato sa crime scene kaya maaaring nahagip niya ng mga kaluluwa ng mga taong namatay doon. Kaya siguro parang isinumpa ang camera na yan. Pagpapatuloy naman ni Rika. Papadudot na patingin ulit ako sa camera at sinilip ang lente. At naging balako sa mga nakita ko. Nakita ko si mama, ang kapatid kong si Nona at si Rika para silang mga bangkay na nabuhay. Duguan sina mama at Nona habang si Rika naman ay namumutla at parang walang laman ang kanyang mga eye sockets. Bakit anak? Anong nakita mo sa lente? Misteryosang tanong ni mama sa akin. Naramdaman ko ang paghihilakbot nang mapansin kong nagiba ang aura ni na mama, Nona at Rika. Nakangisi silang tatlo sa akin. Yung ngising demonyo. Tapos ay dahan-dahan silang lumapit sa akin dahil sa labis na takot ay patakbo akong lumabas ng bahay. Dala-dala pa rin ang DSLR camera. At laking gulat ko nang makita ko si Rika sa labas na nakahandusay sa lupa. Sinubukan ko siyang gisingin pero tumaas ang aking balahibo nang wala akong naramdamang pulso sa kanya. Muling bumalik ang tingin ko sa bahay at nakita kong nakatayo sina mama, Nona at Rika sa pintuan. Nakangisi pa rin sa akin, papadudot. Gulong-gulo ako noon at halos mapasigaw sa sobrang takot. Kaya dali-dali akong tumakbo palayo sa bahay na naman ako kay Tito Naldo. Papadudot dumiretso ako noon sa convenience store sa kanto at doon muna ako nagpalipas ng oras. Mamayang kaunti ay tumunog ang aking cellphone at nakareceive ako ng text message mula sa aking tiyahin. Ibinalita niya sa akin ang isang masamang balita. Namatay sina mama at ang kapatid kong si Nona sa isang aksidente. Agad akong nagpa-load at tumawag para kumpirmahin ang natanggap kong balita sa text. At yun nga kinumpirma sa akin ni Papa na namatay na nga ang aking ina at kapatid. Samantala ay nagpa siya akong bumalik sa bahay at tumawag ako sa hotline ng police station malapit sa amin.
Doon ay itinawag ko na natagpuan kong patay ang aking kaibigang si Rica sa bakuran ng bahay ng tiyuhin ko. Agad namang rumesponde ang mga pulis at inimbitahan nila ako sa presinto para sa ilang katanungan. Pagkaraan ng ilang oras na investigasyon ay pinakawalan din nila ako at makalipas ang halos 2 linggo, nalaman ko mula sa autopsy na namatay lamang si Rica sanhin ang kanyang hika. Pagkatapos naman ng burol ng aking ina't kapatid ay nagpasya akong sunugin na ang ilan sa mga photo album ni Tito Naldo na pangsoko. Habang yung DSLR camera niya ay tinago ko sa loob ng cabinet at wala na akong intensyon pa na buksan yon at gamitin. At yun nga, Papa Dudut. Makalipas ang ilang taon ay eto, nakabili na rin ako ng sarili kong DSLR camera. May maganda na rin akong trabaho bilang photographer sa mga modelo. More on commercials and print ads ang aking serbisyo. At hindi ako tutulad kay Tito Naldo na isang photojournalist na mahilig kumuha ng litrato ng mga namatay na. Nasa sa inyo na lamang yan kung paniniwalaan ninyo ang aking kwento. Basta totoong nangyari ito sa akin. Masaya na ako sa ngayon at naka-move on na rin ako sa aking experience sa DSL camera ni Tito Naldo. Muli ay maraming salamat at sana ay mapili po ninyong itampok ang aking kwento sa inyong mga YouTube channels. Lubos na nagpapasalamat, Dion. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.